pa lang ako nang unang sabihin sa akin na may nakatakda na raw akong mapapangasawa. Hindi ko yun naintindihan noon. Akala ko laro lang. Ako si Elise Navarro, nag-iisang anak ng may-ari ng Navarro Grand Hotel and Restaurant Group. Isang negosyo na minsang tinawag na Pride of the South. At ang lalaking nakalaan para sa akin ay si Rafael Vergara, tagapagmana ng Vergara Culinary Empire, mga high-end restaurant na kilala sa buong bansa. 2 pamilya, 2 imperyo, isang kasunduang pinirmahan bago pa kami marunong magmahal. Para sa expansion, sabi ni Papa noon, habang pinapanood ko silang nagkakamay ng ama ni Rafael. Tahimik si Rafael, observant, hindi maingay, hindi playboy, hindi bastos. Kapag nahihirapan akong maglakad sa heels sa debut ng pinsan ko, siya ang nag-abot ng kamay. Dahan-dahan, mahina niyang sabi. Pero hindi ko kailanman tinignan ang kilos niya bilang lalaki. Tinignan ko siya bilang responsibilidad. Ngayon, 25 na ako. At sa loob ng 3 araw, i-anunsyo ang engagement namin sa isang grand press conference sa Navarro Grand Hotel Ballroom. Anak, sabi ni Mama habang inaayos ang kwintas ko, ito na ang tamang panahon. Lumalawak ang restaurants ng Vergara. Kapag nag-merge tayo, matatag ang future ng 2 kumpanya. Hindi nila alam na bumabagsak na ang occupancy rate namin. Hindi nila alam na may mga loan na hindi nababayaran. Hindi nila alam na ramdam ko ang presyon. Pero ang hindi nila alam, higit sa lahat, ayokong maging solusyon sa problema ng negosyo. Kinagabihan, nakita ko si Rafael sa rooftop restaurant ng hotel. Nakatayo siya, nakatanaw sa city lights. Parang lagi. Tahimik. Masaya ka ba? Tanong ko. Lumapit siya, hindi siya ngumiti agad. Oo, sagot niya. Dahil sa engagement? Dahil ikaw. Hindi siya nagalit, hindi siya nanumbat. Kaya kitang hintayin. Ang problema, hindi ko alam kung gusto kong hintayin niya ako. Gusto kong pumili para sa sarili ko. Hindi dahil sa kasunduan. Hindi dahil sa utang. Hindi dahil sa pangalan. Dumating ang araw ng announcement. Nasa ballroom ang media, investors, business partners, crystal chandeliers, red carpet, cameras. Suot ko ang ivory gown na parang kasal na rin. Habang hinihintay kong tawagin ang pangalan ko, nakatingin ako sa malaking backdrop. Navarro versus Vergara, a union of legacy. Legacy? Hindi love. Legacy. At sa sandaling yon, may nag-click sa loob ko. Hindi ito ang buhay na gusto ko. Bago pa man ako tawagin sa stage, tumalikod ako. Dumaan sa service corridor. Hinubad ang heels. Tumakbo. Sa isang maliit na coastal town, bumaba ako. Walang nakakakilala sa akin doon. Nagtatrabaho ako bilang waitress sa isang simpleng seaside cafe gamit ang ibang pangalan. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, malaya ako. Walang Navarro, walang Vergara, walang kasunduan. Pero hindi ko alam na sa Maynila, tuluyang bumagsak ang stocks ng hotel namin matapos ang failed engagement announcement. May mga investor na umatras. May mga supplier na nag-withdraw. At sa loob ng opisina ng Vergara Group, tahimik na nakaupo si Rafael. May hawak siyang report. Navarro Grand Hotel, on the brink of bankruptcy. Hindi siya galit.
Hindi siya nasaktan. Mas mabigat doon. Nag-aalala siya. Hanapin ninyo siya, utos niya sa security team. Hindi para pilitin, kundi para siguraduhing ligtas ako. 2 buwan nang lumipas bago niya ako natagpuan. Sa Seaside Cafe. Simple lang ang suot ko, walang makeup, nakapusod ang buhok. Nagkatinginan kami. Akala ko ayaw mo sa akin, mahina niyang sabi. Hindi ako nakasagot. Pero hindi pala ako ang tinatakbuhan mo, dagdag niya, kundi ang kasunduan. Nangingilid ang luha ko. Bumabagsak na ang hotel namin, Rafa. Alam ko. Kapag hindi natuloy ang merger, mawawala ang Navarro. Tahimik siya. At kung magpakasal tayo, dagdag ko, maliligtas ang lahat. Hindi niya ako hinawakan. Hindi niya ako pinilit. Ang sabi lang niya, hindi kita pakakasalan para iligtas ang negosyo. Pakakasalan kita kapag pinili mo ako. Pero alam naming pareho. Minsan ang pagpili ay hindi ganoon kadali kapag nakataya ang buhay ng maraming empleyado. Sa pagbabalik ko sa Maynila, alam kong magbabago ang lahat. Hindi dahil sa kasunduan, kundi dahil sa desisyong kailangan kong gawin. Hindi pa ako handang magmahal. Pero sa paraan ng pagtingin niya sa akin, hindi bilang solusyon, hindi bilang asset, kundi bilang babae. Unti-unti may nararamdaman akong hindi ko inaasahan. At doon, magsisimula ang totoong kwento namin. Hindi grande ang pagbabalik ko sa Maynila. Walang media, walang press conference. Pero ang katahimikan sa bahay namin ay mas mabigat pa kaysa sa anumang iskandalo. Pagpasok ko sa Navarro Grand Hotel lobby, ramdam ko agad ang pagbabago. Dati, puno ito ng foreign guests at corporate events. Ngayon, kalahati ng ilaw ang nakapatay. May mga empleyadong nagbubulungan habang dumadaan ako. Hindi ako galit na tiningnan ng mga ito. Mas masakit. May awa. Sa opisina ni Papa, bagsak ang mga balikat niya. Elise! Halos pabulong ang boses niya. Buti at bumalik ka. Hindi siya nagtanong kung bakit ako umalis. Hindi siya nagalit. Mas natakot ako doon. Papa, gaano kalala? Kung hindi kami makakahanap ng strategic partner sa loob ng 2 buwan, tuluyan nang mawawala ang Navarro name sa industriya. Napapikit ako. Si Rafael? Tanong ko. Nag-o-offer siya ng financial bridge pero hindi natin tinanggap. Bakit? Dahil alam kong hindi mo gusto ang kapalit. Kapalit? Kasalan. Napahawak ako sa mesa. Kung hindi ako tumakas, baka hindi ito umabot sa ganito. Kinagabihan, nagkita kami ni Rafael sa private dining room ng hotel. Hindi ito romantic. Negotiation ito. Suot niya ang charcoal suit na lagi niyang sinusuot kapag may board meeting. Maayos. Kalma. Elise, mahinahon niyang bati. Rafa. Tahimik ang pagitan namin. Ayokong maging dahilan ng pagbagsak ng Navarro, sabi ko diretso. Hindi siya agad sumagot. Hindi ikaw ang dahilan, sagot niya. Ang industriya ang nagbago. Hindi naka-adapt ang hotel ninyo.
Diretso rin siya magsalita. Pero kaya pa nating iligtas, dagdag niya. At ang kapalit? Tanong ko. Hindi siya umiwas ng tingin. Kasama sa original agreement ng mga magulang natin. Pero hindi mo ako pipilitin, tama? Huminga siya ng malalim. Hindi. Napatingin ako sa kanya. Pero hindi ko rin ikakaila na gusto kitang pakasalan. Ang dibdib ko ay parang hinahati sa dalawa. Responsibilidad, damdamin. Kung papayag ako, mahina kong sabi, gusto ko malinaw ang lahat. Sabihin mo. Hindi ako magiging trophy wife. Hindi ako magiging display ng alliance. Gusto kong maging bahagi ng pamamalakad. Sa unang pagkakataon sa gabing yon, bahagya siyang ngumiti. I was hoping you'd say that. 3 araw kaming nagkulong sa conference room kasama ang mga abogado. Hindi ito love story. Ito ay business restructuring. Navarro Grand Hotel will merge under Vergara Hospitality Group. Pero mananatili ang Navarro brand bilang flagship heritage property. At ang kasal namin? Hindi sa pilitan. Pero malinaw ang timing. Investor stability. Corporate optics. Parang chess game ang lahat. May exit clause ka, sabi ng abogado ko habang tinuturo ang kontrata. Kung sa loob ng 1 taon ay hindi ka masaya, pwede kang umalis nang walang financial penalty. Tiningnan ko si Rafael. Seryoso ka dito? Tanong ko. Oo. Handa kang pakasalan ng babaeng hindi sigurado sa'yo? Mas gugustuhin kong sumugal kaysa hindi subukan. Tahimik ako. Hindi ko pa siya mahal. Pero hindi ko rin maikakaila. Wala siyang ginawang mali sa akin. Lumabas ang balita makalipas ang 1 linggo. Navarro and Vergara announced strategic merger, kasama ang engagement photo namin. Isang gabi, nadatnan ko siya sa kusina ng flagship restaurant niya. Hindi staged ang nangiti niya. Ang akin, kontrolado. Sa social media, hati ang reaksyon. Power couple, business genius, corporate fairy tale. Hindi nila alam ang totoo. Chef muna bago CEO. Tinuro niya ang isang dish. Tikman mo. Sea bass with calamansi, beurre blanc. Simple, elegant. Natikman ko. Napapikit ako. Masarap. Bakit ikaw ang nagluluto? Tanong ko. Kapag magulo ang isip ko, bumabalik ako sa kusina. Tahimik akong tumingin sa kanya. Galit ka pa ba sa akin? Tanong ko. Hindi siya nag-isip. Hindi. Nasaktan ka? Oo. Mas tumindi ang tibok ng puso ko. Pero hindi dahil tumakas ka, dagdag niya. Nasaktan ako dahil hindi mo sinabi sa akin na natatakot ka. Hindi ko alam kung paano sasagot. Sa unang pagkakataon, nakita ko siya hindi bilang kasunduan, kundi bilang lalaki. Nagpasya ang 2 pamilya na pagkatapos ng civil wedding, sa Montenegro Vergara residence muna kami titira. Malaking bahay, modern, minimalist. Parang siya. Unang gabi namin bilang mag-asawa, pareho kaming hindi makatulog. Hindi kami magkatabi.
May distansya sa pagitan. Elise, mahina niyang sabi sa dilim. Hindi kita gagalawin hanggat hindi mo gusto. Napakagat ako sa labi. Hindi ko alam kung relief ba ang naramdaman ko o lungkot. Salamat. Sa susunod na mga linggo, abala kami sa integration ng hotel at restaurants, joint board meetings, staff restructuring, renovation plans. Nakikita ko ang galing niya. Hindi siya dominante. Nakikinig siya. Sa isang meeting, may senior employee ng hotel na umiiyak dahil sa posibleng retrenchment. Hindi siya pinaalis ni Rafael. May idea ka ba para mapataas ang occupancy? Tanong niya rito. Nagulat ang lahat. At doon nagsimula ang bagong promotional concept. Hindi siya boss na nananakot. Isa siyang leader na nagbibigay ng pagkakataon. Unti-unti, may nababago sa loob ko. Madilim ang bahay. Akala ko wala siya. Pero pagpasok ko sa dining area, may ilaw ng kandila. At sa mesa, mga paborito kong pagkain. Anong meron? Tanong ko. Wala, sagot niya. Napansin kong hindi ka kumakain ng maayos. Busy lang. Hindi dahilan yon. Tahimik akong umupo. Siya mismo ang nagsalin ng sabaw sa mangkok ko. Hindi mo kailangang akuin lahat, sabi niya. Parte ako nito. Alam ko, pero hindi ka nag-iisa. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Bakit mo ginagawa ito? Alam mong hindi pa ako sigurado. Tinitigan niya ako. Dahil hindi kita minahal, dahil sigurado ka sa akin. Huminto ang mundo ko sa sagot niyang yon. Minahal kita dahil ikaw ka. Walang grand gesture. Walang dramatic music. Pero sa paraan ng pagtingin niya, hindi ako asset. Hindi ako kasunduan. Ako lang. Natakot ako sa posibilidad na baka mahalin ko siya. Isang buwan matapos ang kasal, nagsimulang umangat ang pangalan ng Navarro Grand Hotel. Naging headline ang soft reopening ng Heritage Wing. Pinag-usapan ang bagong culinary concept ni Rafael na inilunsad sa flagship restaurant. Power couple. Business revival. Corporate love story. Pero hindi alam ng media ang distansyang nasa pagitan namin tuwing gabi. Sa isang charity gala na inorganisa ng Hospitality Association, magkahawak ang kamay namin habang naglalakad sa red carpet. Ngumingiti ako. Siya rin. Relax, bulong niya. Parang sasabak ka sa giyera. Mas nakakatakot ang camera kaysa board meeting, sagot ko. Bahagya siyang natawa. Napansin kong pamilyar ang mukha niya. Si Bianca Salcedo, kilalang restaurateur at dating business partner ng Vergara Group. Dating rumored girlfriend. Nagkamay sila. Professional. Pero hindi ko may kakaila ang kirot sa dibdib ko. Congratulations on the merger, sabi ni Bianca habang tumitingin sa akin na parang sinusukat ako. You're very lucky, Elise. Hindi ko alam kung papuri ba yon o hamon. Thank you, mahinahon kong sagot. Nang makaalis siya, hindi ko napigilang magtanong. Close kayo? Business, sagot niya agad. Lang? Tumigil siya sa paglakad at tumingin sa akin. May dapat ba akong ikabahala?
Ang totoo, wala. Pero bakit parang meron? Selos na hindi ko inamin. Kinabukasan, kumalat ang larawan ni na Rafael at Bianca sa social media. Isang candid shot habang magkausap sila sa gala. Walang mali siya. Pero maraming komento. They look good together. Sayang, mas bagay sila. Hindi naman ako sigurado sa kanya, hindi ba? Sa opisina, napansin ni Rafael ang pananahimik ko. May problema ba? Tanong niya habang tinitingnan ang renovation plans. Wala. Elise, ayoko sanang magmukhang insecure. Pero napabuntong hininga ako. May history ba kayo? Hindi siya nagalit sa tanong ko. Oo, parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Pero matagal na yon. Dagdag niya agad. Bago pa man tayo maging legal adults. Bakit natapos? Tinanong niya ako kung kaya kong unahin ang negosyo kaysa relasyon. At sinabi kong hindi. Napatingin ako sa kanya. Hindi mo kayang unahin ang negosyo? Hindi ko kayang unahin ang kahit ano kung ang kapalit ay taong mahal ko. Tumigil ang mundo ko sandali. Hindi ko alam kung para kanino ang sagot niya noon. Pero ngayon, narinig ko iyon. Malinaw. Lumala ang pressure sa hotel nang may isang malaking international booking ang muntik ng umatras. Galit ang board. Pagod ang staff. At ako, malapit nang sumabog. Umuwi akong halos hindi na makapagsalita. Pagpasok ko sa bahay, naamoy ko ang bawang at mantikilya. Nasa kusina siya. Nagluluto. Akala ko may late meeting ka, sabi ko. Kinansela ko. Bakit? Mas kailangan kita dito. Hindi ko napigilang tumingin sa kanya. Ako? Oo. Tahimik niyang inilapag ang chopping knife. Hindi ka robot, Elise. Nakikita ko kapag pagod ka na. Napaupo ako sa bar stool. Hindi ko alam kung bakit bigla akong naiyak. Natakot ako kanina, amin ko. Kapag umatras ang investor na yon, babagsak ulit tayo. Lumapit siya. Hindi para yakapin agad, kundi para tumabi. Hindi mo kailangang saluhin lahat ng bigat. Pero asawa mo ako. At partner. Kundi bilang kasama. Marahan niyang hinawakan ng kamay ko. Hindi ako umiwas. Sa unang pagkakataon, hindi ako nag-isip kung tama ba o mali. Pinili kong manatili. Dumating ang araw ng malaking presentation sa international investors. Joint pitch namin iyon. Habang nagsasalita ako tungkol sa heritage concept ng hotel, nakita ko ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Hindi proud dahil asawa niya ako. Proud dahil kaya ko. Pagkatapos ng matagumpay na deal, nagpalakpakan ng boardroom. Sa elevator pa uwi, pareho kaming tahimik. Good job, sabi niya. Hindi natin makukuha yon kung hindi sa culinary expansion mo. Napangiti siya. Biglang nagka-blackout sandali ang elevator, ilang segundo lang. Pero sa dilim na yon, malapit kami. Masyadong malapit. Naririnig ko ang tibok ng puso ko. Elise, mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw. Pero ang alam ko,
Hindi mapusok. Hindi sa pilitan na parang tanong. At nang hindi ako umiwas, naging sagot. Pagbukas ng ilaw, pareho kaming napahinga ng malalim. Sorry, sabi niya agad. Hindi ko alam kung bakit siya humihingi ng tawad. Hindi ako nagsisi, sagot ko. At iyon ang unang pagkakataon na hindi ako nagsinungaling. Ilang araw akong hindi mapakali matapos ang halik na yon. Hindi na ito tungkol sa negosyo. Hindi na ito tungkol sa merger. Tungkol na ito sa amin. Isang gabi, nadatnan ko siyang nakaupo sa balcony, nakatanaw sa city lights. Katulad nung una ko siyang nakita sa rooftop. Tahimik. Lumapit ako. Rafa. Lumingon siya. Kung sakaling nagsimula ako, pero hindi ko maituloy. Kung sakaling ano? Kung sakaling piliin kita hindi dahil sa negosyo, handa ka pa rin ba? Tumayo siya. Hindi siya ngumiti agad. Matagal na kitang pinili. Pero ako? Hindi kita minadali. Tahimik ako. At sa wakas, inamin ko sa sarili ko ang katotohanan. Hindi na ako tumatakas. Hindi na ako natatakot. Unti-unti, mahal ko na siya. Hindi dahil sa pangalan niya. Lumapit ako. Ako ang unang yumakap. At sa pagkakataong iyon, hindi na ito arrangement. Hindi na ito kontrata. Simula na ito ng totoong pagmamahalan. Akala ko tapos na ang pinakamahirap na bahagi. Akala ko kapag natutunan ko ng piliin siya, magiging maayos na ang lahat. Nagkamali ako. Isang umaga, sinalubong kami ng balita na parang malamig na sampal sa mukha. Navarro Grand Hotel faces food safety complaint. May viral post tungkol sa isang foreign guest na di umano'y na food poison matapos kumain sa heritage restaurant. Sa loob ng ilang oras, kumalat ang balita. Cancellations, refund requests, media inquiries. Nasa lab results na ba? Tanong ko sa quality control team. Negative for contamination, ma'am. Sagot nila. Malinis ang kitchen. Kung hindi sa amin galing ang problema, may nag-set up nito. Sa conference room, tahimik ang lahat. Hanggang magsalita si Rafael. Internal audit. Lahat ng supplier i-review. CCTV footage ng buong linggo. Pero ang titig niya, seryoso. Hindi ito aksidente. Naramdaman ko ang bigat. May gustong pabagsakin kami. At sa pagkakataong iyon, hindi lang ito tungkol sa negosyo. Tungkol na ito sa amin. Lumabas sa audit ang isang nakakagulat na detalye. Isang temporary staff ang pumasok sa kusina 3 araw bago ang insidente. Hindi dumaan sa regular HR process. May pekeng credentials. At nang i-trace ang background, may connection ito sa Salcedo Restaurant Group. Bianca. Hindi pa ito sapat na ebidensya, sabi ng legal team. Pero alam kong hindi ito coincidence. Sa isang industry mixer, nag-cruise ang landas namin ni Bianca. Busy ka yata, malamig niyang bati. Lahat tayo busy, sagot ko. Lumapit siya ng bahagya. Business is war, Elise. Hindi ito fairy tale. Hindi rin ito playground. Ngumiti siya. Hindi lahat ng merger nagtatagal. Nawala ang ngiti niya. Sa kabilang bahagi ng venue,
Nakita ko si Rafael na nakatingin sa amin. Pag-uwi namin, tahimik ang kotse. May ginawa ba siya? Tanong ko. Wala pa tayong patunay, sagot niya. Pero may hinala ka. Tumango siya. Kung siya man, haharapin ko. Hindi tayo, diin ko, tayo ang haharap. Napatingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon sa gitna ng krisis, magkatabi kami. Hindi magkalaban. Lumala ang sitwasyon nang may lumabas na leaked document online. Isang lumang draft ng prenup agreement. May bahagi roon na nagsasabing may financial incentive ang pamilya ko kapag natuloy ang kasal. Kumalat ang maling interpretasyon. Gold digger! Strategic bride. Planned from the start. Sa lobby ng hotel, may media na naghihintay. Ma'am Elise, totoo bang binayaran ang kasal ninyo? Hindi ako nakasagot agad. May gustong pag-awayin tayo, sagot ni Rafael. Pero totoo ang draft na yon. Draft, diin niya, hindi final. Pero hindi alam ng publiko iyon. Naramdaman kong bumibigat ang dibdib ko. Pagod na ako, Rafa. Pagod na akong ipagtanggol ang kasal na akala ng lahat ay negosyo lang. Lumapit siya. Hindi negosyo ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero negosyo ang tingin ng mundo. Tumahimik siya. At sa katahimikang iyon, natakot ako. Kung pagod ka na, mahina niyang sabi, sabihin mo. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Ang pagod. O ang takot na baka isipin niyang nagsisisi ako. Lumapit ako at hinawakan ang mukha niya. Hindi ako pagod sa'yo, bulong ko. Pagod ako sa laban. At doon ako tuluyang napaiyak. Yumakap siya ng mahigpit. Hindi kita hahayaan. Nagpasya kaming magsagawa ng press conference. Hindi para depensahan ang negosyo. Ang kasal namin ay hindi transaction. Malinaw niyang sabi. Ito ay personal na desisyon. Kung may gustong pabagsakin ang negosyo namin, dagdag ko, handa kaming harapin iyon. Pero huwag ninyo kaming husgahan batay sa lumang draft na hindi kailanman na ipatupad. May nagtanong, Ma'am, mahal mo ba si Mr. Vergara? Tahimik ang buong ballroom. Tiningnan ko siya. Hindi ko na kailangan mag-isip. Opo. Walang script. Walang rehearsal. Pinili ko siya, hindi dahil sa merger, hindi dahil sa utang. Pinili ko siya dahil siya ang taong tumayo sa tabi ko, kahit hindi ko siya pinili noon. Naramdaman ko ang pagpisil niya sa kamay ko. Sa araw na yon, hindi ko na ikinahihiya ang kasal namin. Ipinaglaban ko. Unti-unting humupa ang eskandalo. Na-clear ang hotel sa food safety investigation. Nabawi ang ilang bookings. Pero may kapalit na napagod kami. Isang gabi, pareho kaming nakahiga, walang nagsasalita. Takot ako, bigla niyang sabi. Na baka isang araw mapagod ka talaga. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi ako tumatakbo ngayon. Pero dati, iba ako noon. Umangat ako at tumingin sa kanya ng diretso. Rafa, kung babagsak man ang negosyo, babagsak tayong magkasama. Kung lalaban tayo, magkasama. Tahimik siya.
Hindi ko na iniisip kung ano ang mawawala sa akin. Dagdag ko, iniisip ko kung paano kita mapoprotektahan. Ngumiti siya, hindi CEO, hindi heir, kundi lalaking umiibig. Akala ko ako ang magpoprotekta sa'yo. Pwede namang pareho. At sa unang pagkakataon, simula nang magsimula ang krisis, hindi kami natatakot. Hindi kami galit. Hindi kami nagdududa. Magkasama kaming nakatingin sa hinaharap at sa gitna ng bagyo, doon namin napatunayan ang kasal na nagsimula sa kasunduan ay naging desisyon. At ang desisyong iyon ay pag-ibig. Ang huling hakbang ni Bianca. Akala namin tapos na ang gulo. Nagkamali kami. Isang umaga, tumawag ang legal team namin. Sir, Ma'am, may emergency. May nag-file ng complaint sa Securities and Exchange Commission laban sa merger namin. Allegation, unfair competitive acquisition at conflict of interest. At ang nag-file? Salcedo Restaurant Group. Hindi na ito patama. Diretsahang gira na. Hindi siya titigil, bulong ko habang nasa conference room kami. Tahimik si Rafael. Pero ramdam ko ang galit na pilit niyang kinokontrol. Kapag natuloy ang investigation, mahuhold ang expansion natin, sabi ng abogado. Gaano katagal? Tanong ko. Pwedeng 6 na buwan. 6 na buwan na walang growth. 6 na buwan na babagsak ulit ang confidence ng investors. Pagkatapos ng meeting, hindi agad nagsalita si Rafael. Hanggang sa wakas, ako ang haharap sa kanya. Haharapin natin, sagot ko agad. Pero umiling siya. Hindi kita isasama sa personal niyang galit. Lumapit ako. Hindi lang siya nakikipaglaban para sa negosyo. Nakikipaglaban siya para sa amin. Nagkita sina Rafael at Bianca sa isang private club. Hindi ko alam ang detalye hanggang sa umuwi siya. Mukha siyang pagod. Anong sinabi niya? Tanong ko. Tahimik muna siya bago sumagot. Inaalok niyang i-withdraw ang complaint. Kapag umatras ako sa joint expansion plan at ibinigay sa kanya ang 2 prime locations natin sa Cebu, parang may kumurot sa dibdib ko. Iyon ang pinakamalaking project natin. Oo. At pumayag ka? Umiling siya? Hindi. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o mag-alala. Rafa, malaking risk yun. Mas malaking risk ang magpaapi. Umupo siya at hinilot ang sentido. May isa pa siyang sinabi. Ano? Pinagsisisihan mo ba? Mahina kong tanong. Mabilis siyang tumingin sa akin. Hindi kailanman. Walang pag-aalinlangan. Walang kondisyon. At doon ko naramdaman. Handa siyang isugal ang empire niya. Para sa amin. Kinabukasan, may ginawa akong hindi niya alam. Nakipagkita ako kay Bianca. Sa isang minimalist cafe sa Makati. Elegant siya gaya ng dati. Brave of you to meet me, sabi niya. Hindi ako takot, sagot ko. Diretso ako. Anong gusto mo talaga? Competition, sagot niya agad.
Ayokong lamunin ng Bergara ang industriya. Hindi ka nilalamon, nakikipagsabayan ka. Hindi sa kanya. Napansin ko ang pait sa boses niya. Minahal mo siya, sabi ko. Hindi sapat ang pagmamahal sa lalaking mas inuuna ang responsibilidad. Talaga? Tumayo rin ako. Kung gusto mong lumaban sa negosyo, gawin mo. Pero huwag mong gamitin ang personal na galit mo para sirain ang pinaghirapan ng daan-daang empleyado. Tahimik siya. At kung talagang malakas ang grupo mo, dagdag ko, hindi mo kailangang takutin kami. Umalis ako nang hindi lumilingon. Sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot sa kanya. Hindi ako insecure. Hindi ako tumatakbo. Hindi agad umatras si Bianca. Natuloy ang investigation. Bumaba ang stocks. Nagpanik ang ilang investors. Isang gabi, nakaupo kaming dalawa sa opisina, tinitingnan ang projections. Worst case? Tanong ko. Kailangan nating isara ang 2 branch. Masakit yon. Pero hindi iyon ang kinatatakutan ko. Kung mangyari iyon, sabi ko, hindi ka ba magsisisi? Saan? Sa pagpanig sa akin. Ano? Pinili kita dahil ikaw ang gusto kong makasama kahit mawalan pa ako. Huminto ang paghinga ko sandali. Kung babalik tayo sa simula, dagdag niya, pipiliin pa rin kita. Sa gitna ng krisis, mas lalo kong naramdaman ang katotohanan. Hindi ito arranged marriage. Hindi ito business alliance. Ito ay 2 taong sabay na lumalaban. Makalipas ang ilang linggo, biglang nag-withdraw si Bianca ng complaint. Walang kondisyon. Walang announcement. Tahimik. Hindi namin alam kung dahil sa pressure ng industry o dahil sa usapan namin. Pero ang mahalaga, malaya na ulit ang expansion. Isang gabi, inaya ako ni Rafael sa rooftop ng flagship restaurant. Parehong lugar kung saan kami unang nag-usap bago ako tumakas. Tahimik ang city lights. Naalala mo? Tanong niya. Oo. Dito mo ako tinanong kung masaya ako. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos, lumuhod. Hindi grand gesture. Walang media. Walang pamilya. Tanging kami, Elise Navarro, hindi bilang business partner, hindi bilang strategic alliance, kundi bilang lalaking mahal ka, papakasalan mo ba ako ulit? Napaluha ako. Akala ko kasal na tayo, natatawa kong sabi sa pagitan ng luha. Ito yung kasal na walang kondisyon, walang kontrata, walang exit clause. Hindi na ako nag-isip. Oh, sa pagkakataong yun, hindi ako tumatakbo. Hindi ako napipilitan. Pinili ko siya buong buo. At sa ilalim ng parehong ilaw kung saan nagsimula ang takot ko. Doon ko natagpuan ang katiyakan. Pagkatapos ng pangalawang proposal, nagbago ang pakiramdam ng lahat. Hindi sa publiko. Hindi na ito merger na may kasamang alinlangan. Ito na ang pagpili. Pinili namin ang isa't isa. Sa board meeting kinabukasan, ibang-iba ang presensya ni Rafael. Mas magaan, mas determinado. In 6 months,
sabi niya habang ipinapakita ang presentation. We reopened the fully restored Navarro Grand Heritage Wing. Napatingin ako sa kanya. 6 na buwan. Hindi lang reopening yon. Simbolo iyon. Pagbangon ng hotel. Pagbangon ng pangalan. Pagbangon ng amin. Pagkatapos ng meeting, naglakad kami sa lumang ballroom ng hotel. Sarado pa ito, may mga telang nakatakip sa chandelier. Dito natin gagawin ang renewal wedding, sabi niya. Napangiti ako. Hindi ka pa nagsasawang magpakasal sa akin? Hindi ako nagsasawang piliin ka. Tahimik akong tumingin sa paligid. Dito ako muntik tumakas. Dito rin ako babalik ng kusa. Habang abala sa renovations, dumating ang isang hindi inaasahang balita. Malaking expansion, pero may kondisyon. Rebrand under their global name. Ibig sabihin, mawawala ang Navarro sa fasad. Nasa revival stage pa lang tayo, sabi ng financial advisor. This offer is generous. Napatingin ako kay Rafael. Tahimik siya. Decision mo ito, sabi niya sa akin. Hindi sa atin? Sa'yo. Naramdaman ko ang bigat ng apelyido ko. Kung tatanggapin ko, secured ang future. Pero mawawala ang identity. Kung tatanggihan ko, mas mabagal ang growth. Kinagabihan, mag-isa akong naglakad sa Heritage Hallway. Mga lumang larawan ng hotel, mga empleyadong dekada nang nagtatrabaho rito. Hindi lang ito negosyo. Kasaysayan ito. At sa pagkakataong iyon, alam ko ang sagot, ang pangalan na hindi ko bibitawan. Sa boardroom, tahimik ang lahat. Ma'am, malaking risk iyon. Mas malaking risk ang mawala ang dahilan kung bakit tayo lumalaban. Napatingin ako kay Rafael. Hindi siya nagsalita. Pero ang mga mata niya, proud. Navarro stays. Dagdag ko, hindi tayo naghirap para lang ibenta ang pangalan. Pagkatapos ng meeting, hinawakan niya ang kamay ko. Sigurado ka? Oo. Kung bumagsak, magkasama? Ngumiti siya. Ganito ka pala kapag sigurado. Ganito ako kapag minamahal. At sa unang pagkakataon, hindi ako anak ng negosyante. Hindi ako strategic bride. Ako si Elise. At alam ko na kung sino ako. Isang araw bago ang reopening at renewal wedding. Nasa ballroom kami, halos tapos na ang dekorasyon. Puting bulaklak, warm lights, elegant pero hindi sobra. Lumapit siya sa akin. Alam mo ba kung bakit ako masaya? Bakit? Kasi hindi mo na ako tinatanong kung masaya ako. Napatawa ako. Hindi na kailangan. Tahimik ang sandali. Rafa? Salamat. Para saan? Sa paghahanap sa akin, kahit hindi mo ako pinilit. Hindi kita hinanap para pilitin, sagot niya. Hinahanap kita dahil ikaw ang tahanan ko. Hindi ko napigilang mapaluha. Sa parehong ballroom kung saan ako tumakas. Ngayon, hindi ako makapaghintay. Dumating ang araw, puno ang ballroom, media, investors, staff, pamilya. Pero iba ang pakiramdam. Walang pressure, walang kasunduan. Habang naglalakad ako sa aisle,
Hindi ako iniisip ang negosyo. Hindi ko iniisip ang pangalan. Ang iniisip ko, ang lalaking naghihintay sa dulo. Hindi CEO, hindi heir. Rafael. Nang magkatapat kami, mahina niyang sinabi, "Salamat sa pagpili." Ngumiti ako. "Salamat sa paghihintay." Habang inuulit namin ang panata, malinaw ang bawat salita. Hindi dahil kailangan, hindi dahil may utang, hindi dahil may merger, kundi dahil mahal. At nang isuot niya ang singsing. Hindi na ito simbolo ng kasunduan. Simbolo ito ng desisyon. Pagkatapos ng seremonya, may standing ovation ang buong ballroom. Pero ang pinakamahalagang sandali ay noong mahina niyang bulong sa tenga ko. Ngayon, wala nang exit clause. "Hindi ko na kailangan," sagot ko. At sa ilalim ng chandelier na minsan kong tinakbuhan, natagpuan ko ang buhay na pinili ko. Hindi dahil sa negosyo, hindi dahil sa pamilya, kundi dahil sa kanya.